Ako po, para yatang napahiya si Mayor Magalong. Mayor Magalong, wala ka bang trabaho sa Baguio? Kasi, di ba nag-resign ka sa ICI kasi sabi niya na Claire Castro baka hindi mo na magampanan yung pagiging mayor mo sa Baguio. Ngayon, nakisali ka na naman, nagpunta ka sa Davao City para mag-inspeksyon sa mga flood control projects at ang inyong may napansin daw kayo na may mga nagiba na mga flood control projects at ito kabibig. In-interview nila yung mga residente doon. Oo, of course. Part ng investigation, you have to interview some of the residents na nandun sa lugar na yon. Ay, naku kabibig, alam nyo ba? Iba, napahiya si Magalong. At dito mo talaga ma-conclude na si Magalong ay isang traidor. Na si Magalong ay isang magaling magbalat kayo. Mahilig sa paepal, cloud chasing, para lang maging mabango ang pangalan niya. Parang tinitimbang ni Magalong ba ay kung magiging pro Duterte ako, ay baka konti lang makuha kong boto kung tatakbo ako sa national election. Kung mag-pro BBM ako, ay posibleng manalo pa ako kasi si BBM pa ang presidente at gagawin lahat para manalo lang ang kayang kandidato. Baka plano ni Magalong na tatakbong senador. Ngayong alam na natin ang totoong kulay ni Magalong. Noon, nakita natin na ang puti ni Magalong, kulay puti. Ngayon, biglang ay nag-turn to color black. Sa interview kasi kabibig, in-interview nila kung ano nangyari sa flood control project, nasira, tapos napaayos ba to? Ang sagot ng mga residente, hindi na yan napaayos. Kung sana si Duterte, baka napaayos yan. Halak! Nag-walk out si Magalong. Ayaw niyang marinig ang pangalang Duterte. Naku, anong nangyari, Magalong? Bakit ayaw mong marinig ang pangalang Duterte? Masakit ba sa puso at tenga? Ito ICI, Malacanang investigates Davao flood control. ICI investigator, 2 taon na palang sirayang riverment sa Davao River. Bakit hindi po siya na-repair? 2 taon na 2 taon, nung pagkaupo ni BBM, after 2 years or 3 years, nasira. Male residente. Nga po, 2 taon na mula nang masira. Kasi po, si Bongbong Marcos na po ang naging presidente. ICI investigator, walang nasabi at napangiti lang. Ang dapat palang magpagawa sa nasirang bahagi ng proyekto ay yung nagpapaimbestiga, DPWH Office of the President Marcos. This infrastructure is undertaking of the national government through DPWH Region 11. Eto yung video kabibig na trending at pinag-uusapan na sinampal, parang binuhusan ng malamig na tubig si Magalong. Ay, very good mga Dabawenews. Talagang sabihin nyo ang katotohanan. Ang mga Cebuano nga, nagalit kay Magalong. Yung iba nagalit. Ba't dyan ka sa Davao City nag-imbestiga? Punta ka sa Cebu. Maraming flood control projects dito nga dapat mong imbestigahan. Ba't ka nandyan sa Davao? Nakita naman na pulidong-pulido ang kailang flood control project. Ay, nagalit. Sana Magalong yung oras mo dyan ng ICI, akala naman nag-resign ka. Sana tumulong ka na lang na magbigay ng relief goods sa mga Cebuano. Mas lalo kang babango ang pangalan mo. Hala ka. Eto ang video kabiba noong tayo. Dun sa baha dati, may mga nasira. Pero na-repair na. Hindi pa rin na-repair. Kasi during at that time, wala na ang Duterte. Yun na si Sila Marcos na. Karon kuan man na kanang ayohon man sana. Thank you kayo. Di ba? Lucy ni mo Magalong. Pakaaron ingnon. Pag ingon ko nga hindi na kasi Duterte Marcos na kaya hindi na repair ni talikod dahil way pananghid. Bye ka buang. So yun na nga kabibig, di ba? Trending na trending. Sabi ng mga netizen na real talk.
Meresi. Oh. Sa pool, tama nga naman. Tapos yan yung sira headline ng ibang news nila. Oo nga, no? Yung sirang part na yun, ang headlines ng mga, bayarang media, at talagang gusto lang sirain ang pangalang Duterte. Sinampal si Magalong sa katotohanan, biglang umalis. Na back to you, sa pool si Magalong, merese. Alam ng ordinaryong mamayan ang kakulangan ng national government. Ayaw kasi bigyan ng budget ang Davao, tapos ngayon nakahanap kayo. Tama naman, ayaw bigyan ng budget ang Davao. Dingma? Mas madaming problema ang nakita ni Magalong ngayon. Paano tawag ito, ayusin ang sirang flood control projects kung walang budget ang DPWH or di kaya ang LGU ng lungsod ng Davao, ng syudad ng Davao, para pang paayos. Di ba, sir, ayaw magbigay ni Bangang ng pondo dyan sa Davao sa mga nasimula ng project or pending? Malaki ang galit sa Davao, tapos hanapan nilang ngayon ang projects ang Davao. Sobrang bangag. Tama po ang sagot niya. Lahat naman ng bagay nag-i-expire. Siyempre, need ng maintenance. Pinabayaan, hindi pinunduhan dahil sa pamumulitika, ninakaw na lang yung dapat na budget para sa infra. Ano naman ang asahan? Siyempre, lahat ng bagay talaga masisira. Ito pa. Nako, napahiya si Magalong. Agoy. Merese. Dalawang taon pa lamang nakatenga dahil ayaw bigyan ng budget ang Davao City. Yan kabibig, ha? Ito pa. Ayaw pakinggan ni Magalong ang paliwanag nung nabanggit na si Marcos. Nabayaran yata ng administrasyon kaya bumaliktad. Malaki pa naman paghanga ko sa iyo, Magalong, dahil dati nanindigan ka sa katotohanan pero ngayon kumampi ka sa marumi. Kaya tingnan mo sarili, parang kasama ka na sa marurumi. Dati kontra corruption ka, pero ngayon tingin ko sa iyo, parang mas corrupt ka pa kaysa kanila. Halak! Magalong, nasaan na yung listahan mo ng mga congressman na may kickback sa flood control? Labas mo na. Puro ka lang salita. Hala! Ito, wag natin i-judge si Magalong. Baka gusto lang siyang pamukha sa administrasyon at sa buong Pinas kung gaano katibay at tamang trabaho sa mga projects ng Davao para malaman ng buong bansa. May plano yan, military mindset yan Pag sinusunod yung mindset na tama, malaking pasabog yan. Actual inspection yan. Actual na ebidensya ay priority. Kita nyo, nag-thumbs up pa siya. Pero kung sa mga interview, siniraan yung mga Duterte at lahat ng budget time niya, doon tayo mag-judge sa kanya. Be open-minded muna tayo, please, sabi ng isang netizen. Be open-minded daw kayo. Huwag agad-agad na husgahan si Magalong. Baka naghanap lang talaga si Magalong ng ebidensya pag ang mga Duterte na ang kalabanin or sisiraan ang Davao City Flood Control Project ay siya talaga ang magsalita na nagpunta ako doon, ganito ganyan ang findings namin. Hindi nyo pwede masisira ang mga Duterte. Pwede din kami. Bakit nag-walk out nung nabanggit si Marcos? Di ba dapat natuwa pa siya at nagstay at kumuha pa ng additional statement from that person nagsabi noon? So it means wala siyang gustong ipamukha sa admin. Ngayon mukha talaga siyang pera, period. Sabi ni Clau Oribe Jr. Naku po. Mga tao dito ng mga nagdebatihan na kailang opinion. Siyempre, pera is everything, lalo na billions. Sa totoo lang, pero ang pangit ng image sa tao niyan, imbes na gumawa kasi ng mabuting heist. Ito na. May point ding in taong ito na baka kumukuha lang ng ebidensya si Magalong na talagang maganda ang flood control sa Davao City. Ayaw pakinggan ni Magalong kasi naririnig niya ang pangalang Marcos. Yun, makabibig, ha? Yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen ngayon na talagang ako. Hindi lang ako sure, duda ako dyan, parang inggit ata siya. Gusto din ata kasi siya maging number 1 yung Baguio sa safest and cleanest city sa Asia. Kasi lagi number 2 spot ang Baguio, kaya siguro bumaliktad. Kaso wala nangunguna talaga ang Davao. Basta mga DDS daw walang utak. Hala, paano walang utak? Sinagot lang ng tao na katira doon na kung ano ang nangyari, di ba?
Nilindol ang Pinas para malaman kung sino ang kurakot. Makikita ng tao kung gaano ka walang kwenta ang pinapatay yung mga project ng kinurap. At binaha ang Pinas para makita ng mga tao ang kurap na flood control. Pagkalikasan na magbigay ng sign, ang mga tao nakikita ang mga nangyayari. Kaya kita-kit sa 2028. Nako. Mayor Magalong should think long and hard about this Davao City visit. Sir, people are hating you. Balik na diri sa Baguio kay mangandam na ta kay hapit na tanga agian sa uwan. Base mangita na po ang mga tao diri asa na ang mayor. Oh, pwede din. Hala, OMG, ano na yan kay Magalong? Napahiya yata. O, lumunok ng laway. So, yun lang, kabibig ang ating Ladies Libag-Libag for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito sa trending video, ang pag-walk out ni Magalong na-interview niya ang mga residente sa Davao City hinggil doon sa nasirang flood control project at hindi napaayos dahil walang budget, walang binigyan na budget ang Marcos administration. Uy, nakakahiya naman yung walang budget. Pero grabe ang kinurakot ng mga bilyones para sa flood control project. Pero ito, konting konting sira. Hirap talagang maipaayos. Kasi, Marcos administration na kasi. Yan ang nasa utak ng mga tao ngayon. Naku, ang pangit tingnan, no? Ang pangit ng, ang tawag ito, ang pangit ng pag-iisip ng tao pag Marcos administration walang magandang proyekto. Agoy!